Hay mga kalagim! Madalas din ba kayong sumasakay ng taksi paggabi? O di naman kaya ay pag wala na kayong masakyan dahil sa punuan na ang mga jeep sa kalye? Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isang karanasan ng isang taxi driver na hindi lang basta pangkaraniwang kwento, kundi isang kwento na may kasamang takot at misteryo tungkol sa kanyang naging pasahero. Ako nga pala si Mang Tonyo, 32 taon na akong taxi driver. At dahil 5 ang mga anak ko, madalas akong mag-overtime sa trabaho. 24 na oras ang serbisyo ko sa pagmamaneho. Sa kabila ng pagkabisi, nananatili akong positibo at ganado sa aking trabaho. Pero isang gabi, nagkaroon ako ng kakaibang karanasan na sa lahat ng taon kong pagmamaneho ay ngayon ko lang naranasan. Habang tinatahak ko ang madilim at tahimik na daan ng Sitio Liwayway, nung mga oras na yun, halos wala nang makitang tao o ibang sasakyan sa daan. Normal at kampante naman ako dahil sanay na akong bumiyahe ng hating gabi. May mga street light din naman, kaya't hindi ako nag-aalala sa aking biyahe. Habang ako'y nagmamaneho, may napansin ako sa hindi kalayuan, may naaninag akong isang dalaga na kumakaway sa akin. Nakatayo siya sa isang liblib na damuhan at habang palapit ako sa kanya, ay bigla itong pumara. "Ineng, saan tayo?" tanong ko. Sinabi naman niya ang eksaktong address sa akin. Napansin kong masiyahin ang batang babae, nakangiti siya sa akin habang nakikita ko siya sa aking salamin. "So, Ineng, ginabi ka na ata. Alam mo ba na delikado ngayon?" tanong ko para mabasag ang katahimikan. "Nga po kakatapos lang ng semester namin, kaya umuwi ako para makita si Papa," sagot niya. "Ganun ba? Ano palang pangalan mo?" tanong ko. "Maria po, Manong," sagot niya. Maria, ang mga magulang mo?" tanong ko, ngunit biglang natahimik ito. Wala na po ang nanay ko noong maliit pa ako, sumakabilang bahay na po, kaya sa tatay ko po ako ngayon tumitira. "Naku, sorry," sabi ko. "Pero ngayon, may stepfather po ako. At nasa bahay po siya ngayon kasama ang mama ko, isa rin yun na dahilan bakit ayoko umuwi sa kanila kasi natatakot ako sa kinakasama ng mama ko," dagdag niya. "So at least, hindi ka nag-iisa ngayon?" tanong ko. Pero napansin kong malungkot na ang kanyang mukha. "Ay, sorry, masyado na ata akong matanong kisambit ko, kaya naman sinubukan kong baguhin ang paksa ng aming usapan." "So, may mga maganda bang nangyari sa school?" tanong ko. "Ah, opo," sagot niya. "Napagtripan po namin ng mga classmate ko na maglaro ng tinatawag naming Sarasarita." "Anong klaseng laro yun?" tanong ko. "Sarasarita po, Manong. Isang kakaibang laro na sinasabing may kapangyarihang makipag-ugnayan sa dalawang espiritu, sina Sara at Sarita. Kailangan lang po ng 1 o 2 tao sa larong ito at 2 barya naman para makumpleto ang laro. Mas maganda rin po kung madilim ang lugar na paggaganapan ng laro. At kailangan rin po na nakaupo kayo sa sahig para mas ramdam po ang presensya ng kambal na si Sara at Sarita." "Grabe naman yan, Ineng. Nakakatakot namang laro yan," sabi ko. "Ah, Manong, pakili ko na po sa banda dun. Diyan na po bahay namin," turo niya na nakangiti. Ngunit sa aking pagliko, napansin kong ang itinuro sa akin ng dalaga ay isang sementeryo. "Oh, Neng, nandito na tayo." Paglingon ko sa backseat ng aking sasakyan ay wala na ang dalaga. Sinubukan kong tumingin sa paligid, ngunit bigla na lang siya naglaho ng parang bula. Kaya naman sa takot ko, ay dali-dali akong sumakay sa sasakyan ko at mabilis na umalis sa nakakatakot na sementeryo na yon. Nako, sino kaya yun? Hindi kaya guni-guni ko lang yun? Tanong ko sa aking sarili. Habang ako'y natutulog, nanaginip ako na may babaeng humihingi ng tulong sa akin. At yun nga si Maria. Sa takot ko, ay bigla akong nagising at hindi na malaya na tanghali na pala. Kaya naman, agad-agad ko hinanap kung saan nakatira ang mga magulang ng bata. At sa hindi kalayuan ay nakita ko ito. Tao po. Tao po.
Nay, may kilala ba kayong Maria? Tanong ko sa isang matandang babae. Opo, anak ko po yun, kaso matagal na po siyang patay. Hanggang ngayon nga, ay hindi pa din namin nakakamit ang hustisya sa pagkamatay ng aking anak, paiyak nitong sabi. Nagparamdam po sa akin yung anak niyo kagabi. Sumakay pa siya sa taksi ko at nagkwentuhan pa po kami na pupuntahan niya daw ang papa niya. Matagal nang patay ang papa niya. 2 taon na ang lumipas. Hanggang sa nag-asawa ulit ako ng bago at sa hindi ko inaasahan ay hindi yun nagustuhan ng anak ko. Kaya lumayas siya sa bahay namin at nag-este kung kani-kanino. Hanggang sa nalaman ko na lang na patay na pala siya. Nung mga oras na yun, kahit kinikilabutan ako ay napagtanto ko ang tunay na dahilan ng pagkawala ng bata. Ngunit pala isipan sa akin kung sino ang gumawa nun sa kanya. Nang marinig ko lahat ng kailangan kong malaman sa magulang ng bata ay agad na din ako umalis sa kanilang bahay, ngunit sa pagtataka ko ay hindi pa rin matanggal sa isip ko kung sino ba talaga ang pumatay kay Maria. Kaya naman lumapit na ako sa mga pulis kung may mga aksidente o mga namatay ba sa Sitio Liwayway. Sabi ng mga pulis, may babae daw na itinapon sa isang malapit na kagubatan sa Sitio Liwayway. Ito'y nakalagay sa bagahe at ang katawan nito ay lasob-lasob na. Ayon sa pulisya, nakita daw ang suspect na dala ang bagahe. Hindi lang malinaw ang mukha nito dahil nakaitim na jacket ito at ito'y nakasombrero. Hanggang ngayon, naiwang palaisipan sa akin ang mga pangyayari. At bigla ko naisip ang sinabi ng dalaga tungkol sa Sarasarita. At sa di inaasahang pagkakataon, nagdesisyon akong subukan ang kakaibang laro na ito. Nang makauwi ako, kinuha ko ang 2 barya at sinubukan ko ang laro. Madilim na ang paligid at tanging ilaw mula sa maliit na lampara na lamang ang nagbibigay ng liwanag sa akin. Sarasarita, pwede ba akong sumali sa inyong laro? Bulong ko habang hinahagis ang mga barya. Pagbagsak ng mga barya, parehong heads ang lumabas. Nung mga oras na yon, biglang nagbago ang pakiramdam ko. Tila'y biglang lumamig ang paligid at tumahimik. Bakit parang hindi na ako nag-iisa? Tanong ko sa sarili ko. Sino ang pumatay sa dalaga? Tanong ko at hinagis ko ulit ang mga barya. Sa pangalawang bato ko, pareho na namang heads ang lumabas. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito. Pero tila sa puntong iyon ay parang nag-iiba na ang klima sa paligid ko. Nagpatuloy ako sa pagtatanong. Makikita ko ba ang suspect? Hinagis ko ulit ang barya. Sa pangatlong bato ko, pareho na naman ang naging resulta ng mga barya. Nung mga oras na yon, ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng kwarto. Kaya naman lalong bumilis ang tibok ng puso ko. At sa huling yugto ng laro, ay tuluyan ko nang ipinikit ang mga mata ko, at sa hindi ko inaasahan ay, nakita ko ang dalagang si Maria. Siya ay nasa liblib na lugar kung saan tinapon ang kanyang lasob-lasob na katawan. Nakita ko rin sa pangyayari na yun ang stepfather nito na pilit siyang hinuhubaran kahit nagpupumiglas ito, hanggang sa hindi inaasahan ay nasaktan nito ang dalaga na nagdulot ng pagpatay nito sa kanya. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan sa akin ang larong Sarasarita. Gusto ko maniwala sa aking mga nakita, pero dahil isa lang itong laro, ay hindi ko alam kung paano ko matutulungan ang dalaga.